Yung huling-lit na ginawa nandun sa may outdoor. Dahil nakupi yung tubo nung siguro nagalaw nung nagagawa. Nayupi yung tubo, sir? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito tayo isa sa Uyo, no? Quezon City. Mayroon po tayo dito ng aircon na tatak ay LG na dual inverter. Mayroon po siyang aero na CH38, mga kabaster. Yun, no? CH38. At ang problema ho, ay naka-embed ho yung kanyang tubo, pero hindi po siya masyadong you know. So, pabalik-balik ho yung nagkabit na ito dito dahil nagkakaroon po ng leak. So, tingnan po natin ngayon kung ano po yung ating magagawa sa abot ng ating mga kamaster, no? CH38 po yung error. Okay, so nabuksan na ho natin yung pinakaibaba para makita natin yung connection dito kung may leak. Okay, ito ho yung connection ng tubo. Ayan. Pero yun nga, ayan, no? Dahil nga biga, di umano, kaya hindi na masyadong nailapat. Ayan. A few moments later. Okay, so nandito na ho tayo sa outdoor unit, mga kamaster, no? Kung ating mapapansin, ayan, no? May ebidensya po tayo. Evidence. Yun, oh. Ay, siya hulihan sa laren. Oh. Oh, so ibig sabihin, mayroon po siyang leak. Tama sabi mo. Ayan. Malinaw pa sa tubig ka na may refrigerant shortage po ito. So, madaling sabi, may leak. So, kakabitan po muna natin siya ng gauge para malaman natin. Okay? Okay, so naikabit na ho natin ang ating manifold gauge at may nakita tayong 60 PSI, mga kamaster. So, ibig sabihin, yung 60 PSI natin, no? Siyempre, naka-standby yung ating unit dahil hindi nga gumagana dahil nga po shortage yung ating refrigerant. So, napakababa po ng standing pressure natin, mga kamaster. So, ang ating layunin lamang dito ay makita kung ano talagang pinagmumula ng problema. Pag CH38, refrigerant shortage po yan. So, since under warranty po ito ng service center na nagkabit, syempre i-address po natin ito sa kanila. Next week pa daw pupunta. Actually, dalawang beses na yata pabalik-balik yung mga kababayan nating technician dito na nagkabit na ito. Sinabi daw na kulang ang kanilang kinarga at bumalik na naman yung issue. Ayan po, so may leak po dito. Ayan, mga kamaster, oh. Sa kanyang fittings. Ayan, oh. Sa suction at saka sa ating liquid line. Ayan, oh. Mayroon po siyang langis. So, kung ating mapapansin, tabingi po kasi yung kanyang 3.8. Ayan, oh. So, nag-crack po yan. Kaya ganyan. Okay? Hindi po sapat yung ating ikakarga dito kasi sobrang dami na ho ng refrigerant na nawala. So, system reprocess po ang gagawin dito. Talagang medyo malaking trabaho po ito. Mga kamaster, no? Hindi pwedeng dagdag lang. Hindi. Kailangan, ayusin po nila yung pagkaka-flare dito kasi masyadong bumaba. Dapat nakaangat po yan. Kasi tabingi, oh. Oh no! Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, so subukan natin paandarin ngayon. Ayun. Binaklas po natin yung pinaka-panel kanina. Hindi natin pinakita gawa na medyo alanganin tayo dito, mga kamaster. Ayun, oh. Ayun, oh. May andami pa, oh. Ayun. Okay, on na natin. Yun, oh, dali pwedeng pakasalan, no? Ayan. So, antayin po natin na, na gumana yung compressor, mga kamaster, inshallah. Okay. Yun, oh. Kasi kanina, pag on mo pa lang, CH38 na agad ang lalabas. 2,000 years later. Yun, oh, mga kamaster, gumana, no? Alhamdulillah, yan, oh. Oh, ha. Okay, so pagkalipas po ng mahaba-habang oras, inshallah, alhamdulillah, so umandar na ho ang ating compressor. Ayan, so kasi binuksan po natin indoor unit kasi nawawala ng signal papunta sa outdoor unit. Ayan, so 5.4 amperes. Okay na ho ito, mga kamaster, oh. Yun, oh, nadali ho. Ayan, so 100 PSI mo ng ating ikakarga, mga kamaster, no? Wag nating anuhin, wag nating biglain kasi baka mabigla. Ang mahalaga dito, umandar na yung ating unit kasi kapag CH38 po, talagang hindi mo siya basta-basta mapapaandar. Okay? Kapag inon mo yung unit, CH38 talaga ang lalabas dyan. So, parang wala, dead set talaga. Walang reaction yung ating unit. Ganun lang, tapos CH38 na. Kagaya ng nakikita nyo kanina, mga kamaster. Ayan, 100 PSI, R32 yung ating refrigerant. Tapos yung yan, oh, yung installation po, hindi po nalagyan ng nut.
Master, no, paalala lang kapag CH38, may kinalaman po yan sa shortage ng ating refrigerant charge mga kamaster. Ayan. So wala tayong ibang pupuntahan kundi yung mga connection. Kung naghinang kayo, tingnan nyo yung mga pinaghinangan nyo. Kung halimbawa may leak ba, doon naman sa indoor unit, doon sa connection ng flare nut natin from indoor to outdoor unit, tingnan nyo rin kung may leak. So nakita nga natin kanina dito ay mayroon siyang leak. So naglagay ho tayo ng pabula para makita natin. Kanina maraming langis. So ibig sabihin talagang 100% may leak dahil nga kanina yung standby pressure ng ating unit ay ilan ba yun? 60 plus per 55 yata yun, mga ganyan. So yun po, alhamdulillah, okay na ho ito ngayon. Yan, 100 PSI muna ha. Hindi po muna natin siya sasagarin mga kamaster ha. Dahan-dahan lang. Basta ang mahalaga dito, kumandar na yung ating unit, naging normal operation na. So, alhamdulillah, rabbil alamin, nakuha po natin yung Aero na CH38 mga kamaster. Yung. So, sana nakatulong itong munting video na ating binabahagi sa ating mga kababayan na technician. At pag tayo mag-i-install, ayusin na po natin. Kasi, syempre, yung ating minamahal na customer, expected niya na standard lahat ng galaw natin, ng connection natin. Syempre, nakakadismaya nga naman kung talagang hindi wala sa standard yung ating mga installation. So, syempre, unti-untiin po natin 115 PSI na. Yun. 115 PSI. So, okay na ho ito mga kamaster, no? So, sana, maging aral to sa ating mga kababayan technician na kasi pabalik-balik na ho yung nagkabit na ito. Na next week pa daw ulit siya babalik. So, tinawagan na tayo ni Sir para mabigyan nga ng solusyon ang problema ng aircon ni Sir mga kamaster. Okay na ito. CH38 error, refrigerant shortage po ang may kinalaman dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.